Gandang araw. Pag-uusapan natin mga kaganapan sa boxing. Ayon mismo sa mga Hapon na seryosong banta si Casimero kay Inoue. Mainit talagang usapan ngayon sa Japan tungkol dyan. Pagkatapos ng pinakitang performance ni General Cuadro alas Casimero kung saan babagsakin niya ng 6 na beses si Luis Nery bago ito i-knockout sa round 4. Muling nabuhay ang diskusyon kung seryosong banta nga ba siya kay Naoya the Monster Inoue. May dalawang panig ang reaksyon ng mga Hapon at mga boxing analyst base sa nakaraang laban. Bakit sinasabing threat si Casimero? Grabeng power at kakaibang estilo. Hindi may tatanggi ng mga Japanese pundits na may natitira pang kakaibang lakas si Casimero kahit 37 taong gulang na siya. Ang bilis at bigat ng mga unang patama niya kay Nery ay nagpapatunay na kaya niyang baguhin ang takbo ng laban sa isang suntok lang. Psychological warfare. Sanay si Casimero sa pangingiliti sa tenga ng mga fans at fighters sa Japan. Ang pagiging bad boy at mapangasar niya sa loob at labas ng ring ay kakaibang hamon na hindi madalas makaharap ng mga Hapon. Ang kontraargumento, bakit hindi sila natatakot para kay Inoue? Depensa at disiplina. Bagamat kahangahangang panalo kay Nery, marami pa rin Japanese boxing experts ang nakakakita ng mga butas sa depensa ni Casimero kapag sumasabay sa palitan. Para sa kanila, si Inoue ay masyadong tumpak, disiplinado at mabilis para mahuli ng mga wild punches. Issue sa timbang at consistency. Matagal nang pinupuna sa Japan ang consistency na Casimero pagdating sa training at pagkuha ng timbang sa mga nakaraang taon kumpara kay Inoue na kilalang perpekto ang preparasyon sa bawat laban. Bentahe kay Casimero ang momentum ngayon, pero para sa karamihan ng mga Hapon nananatiling yamado si Inoue dahil sa kanyang pound for pound status. Sa tingin mo kung sakaling matuloy ang matagal nang inaasam na laban na ito, may tsansa kayang mapabagsak ni Casimero si Inoue gamit ang kanyang lakas o re-resolbahin lang ito ni Inoue gamit ang kanyang counter punching? Samantala, kababayan natin Froilan the Sniper Saludar natalo via TKO sa Japan laban sa undefeated Japanese rising prospect na si Yutai Sakai sa kanilang laban sa Korakuen Hall sa Tokyo. Ito ang mabilis na detalye ng naganap na laban. Ang laban, hinarap ng 37 taong gulang na si Saludar ang mas bata ng 17 taon at sumisikat na prospect ng Japan na si Yutai Sakai sa isang 8-rounder fight. Ang resulta, bagamat sinubukan ng veteranong Pinoy na tapatan ang bilis ng kalaban, may mga ulat pa nga na nagkaroon ng palitan ng bagsakan sa unang bahagi. Hindi kinaya ni Saludar ang bagsik at stamina ng 20 taong gulang na Hapones, dahilan para matapos ang laban sa pamamagitan ng technical knockout. Isang mabigat na dagok ito para sa karera ni Saludar na sinusubukan sanang mag-bounce back sa Japan. Habang si Sakai naman na nagtitraining sa kilalang Ohashi Boxing Gym kung saan kasamaan niya si Naoya Inoue ay patuloy na nagpapakita na siya ang isa sa mga dapat tabangan sa bantamweight division. Masasabi mo bang dala na rin ng edad 37 taong gulang na si Saludar kaya siya na TKO o sadyang napakagaling at monster prospect lang talaga itong si Yuta Sakai?